Batas para sa bayan o panangga ng iilan ang kontrobersyal na treason bill ng mga Duterte. Isipin niyo ang isang laro kung saan kapag dehado na ang isang panig, bigla nilang susubukang baguhin ang mismong rules ng laro. Ganito ang tingin ng maraming kritiko sa pinakabagong hakbang ni Representative Paulo Duterte, Omar Duterte at Harold James Duterte sa Kongreso. Sa gitna ng mainit na usapin ng hustisya, inihain nila ang isang panukalang batas na nagnanais baguhin ang definisyon ng treason o pagtataksil sa bayan sa ating bansa. Ano ang nilalaman ng panukala? Ang nasabing bill ay naglalayong amyendahan o baguhin ang mga probisyon sa ilalim ng Revised Penal Code na tumatalakay sa treason. Sa simpleng salita, nais nilang bigyan ng bagong kahulugan kung ano ba talaga ang maituturing na pagtataksil sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang treason ay ang pakikipagdigma laban sa bansa o ang pagkampi sa mga kaaway nito. Hindi may aalis ng publiko ang pagtataka sa timing ng panukalang ito. Inihain ang bill ilang buwan lamang matapos ang isang makasaysayang pangyayari, ang pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Dahil dito, maraming nagtatanong, ito ba ay para sa kapakanan ng bansa o para sa kapakanan ng isang pamilya? Dahil sa panukalang ito, uminit ang talakayan sa iba't ibang sektor. Binabatikos ito bilang isang paraan ng proteksyon. Sinasabi ng mga kritiko na tila sinusubukan ng pamilya Duterte na baluktutin ang ating mga lokal na batas upang makagawa ng panangga laban sa mga investigasyong international gaya ng ginagawa ng ICC. Para sa marami, ang pagbabago sa batas ng treason sa ganitong panahon ay hindi lamang usaping legal, kundi isang paraan upang matiyak na hindi sila magagalaw ng mga dayuhang hukuman. Ang batas ay dapat na nagsisilbing proteksyon ng bawat Pilipino, hindi lamang ng iilan. Sa dulo ng kwentong ito, ang bawat mamamayan ay tinatawagan na maging mapagmatyag. Ang pagbabago ba sa ating mga batas ay para sa tunay na hustisya o para lamang itago ang mga kailangang sagutin sa harap ng mundo? Ang konstitusyon ay hindi shield ng makapangyarihan, ang banta ang pagbaluktot sa batas ng treason. May mga sandali sa ating kasaysayan na hindi tayo pwedeng manahimik lang. Mga oras na ang panganib ay wala sa labas ng ating bansa, kundi nasa loob mismo ng ating mga batas. Ngayon, may malinaw na galaw ang ilang mambabatas na mula sa pamilya Duterte upang palawakin ang kahulugan ng treason o pagtataksil sa bansa. Ang treason ay isang krimeng sadyang nalimitahan ng ating konstitusyon. Bakit? Para hindi ito magamit na sandata laban sa mga kalaban sa politika. Kapag ang isang pamilyang nasa kapangyarihan ay pilit na dinadagdagan ang kahulugan nito gamit ang isang ordinaryong batas, hindi lang ito simpleng trabaho sa Kongreso. Ito ay isang matinding pagsubok sa ating saligang batas. Ang ating konstitusyon ay hindi scratch paper na pwedeng burahin o baguhin kapag may nasasagasa ang politiko. Hindi ito isang dokumento na i-edit mo lang kapag nakakaramdam ka ng banta. Walang asterisk, walang footnote at walang maliit na letra na nagsasabing susundin ito maliban na lang kung hindi na ito pabor sa mga nasa kapangyarihan. Pagdating sa treason, naging napakaingat na mga bumuo ng 1987 Constitution. Sa ilalim ng Article 3, Section 2, malinaw ang nakasulat. May treason lang kapag una, levying war against the Philippines, pangalawa, adhering to its enemies, giving them aid or comfort. Walang dagdag, walang interpretasyon. Bakit ganito kahigpit? Dahil alam ng mga ninuno natin na kapag pinalawag mo ang batas na ito, madali itong magiging tool ng pang-aapi laban sa mga kritiko, abogado o ordinaryong mamamayan. Kapag sinabi ng Kongreso na dagdagan natin ang saklaw ng treason, huwag tayong magpaloko sa salitang interpretasyon. Ang totoo, ito ay paglabag sa konstitusyon sa pamamagitan ng shortcut. Sa ilalim ng ating batas, ang konstitusyon ang pinakamataas. Ang mga ordinaryong batas ay nasa ilalim nito. Kapag nagbanggaan ang dalawa, laging yumuyuko ang batas sa konstitusyon. Hindi mo pwedeng baguhin ang definisyon ng isang krimen sa konstitusyon gamit lang ang isang ordinaryong batas. Kapag ang interpretasyon ay saktong-sakto sa pangangailangan ng isang politiko, hindi na iyan pagmamahal sa bayan. Iyan ay self-preservation o pagliligtas sa sarili. Ang timing ng pagbabagong ito ay parang isang pag-amin
bakit lumitaw ang galaw na ito habang may investigasyong international na hindi na kayang kontrolin ng lokal na impluwensya. Sa halip na sagutin ang mga akusasyon, ang ginagawa nila ay binabago ang definisyon ng pagtataksil. Kapag ang sagot sa pananagutan ay pananakot, alam mong hindi hustisya ang hinahanap, kundi isang exit strategy o paraan para makatakas. Kung magiging normal ang ganitong batas, ano ang susunod na mangyayari? Ang mga abogado na sumusunod sa mga kasunduan o treaties ay magiging suspect. Ang mga diplomat na tumutulong sa batas ay ituturing na traidor. Ang mga huwes at testigo ay tatahimik na lang sa takot. Kapag ang treason ay ginawa nating parang garter na pwedeng banatin, wala na tayong karapatang ligtas. Kung pwedeng palakasin ang treason ngayon dahil naiipit ang ilan sa pananagutan, pwedeng paliitin ang iyong karapatan bukas dahil ayaw nila sa iyong reklamo. Dito nagsisimulang mabulok ang demokrasya. Ang tunay na pagtataksil sa bayan ay hindi ang pakikipagtulungan sa batas. Ang tunay na pagtataksil ay ang paggamit ng batas para protektahan ang makapangyarihan laban sa kanilang pananagutan. Isinulat ang konstitusyon para sa mga sandaling gaya nito, hindi para iligtas ang mga opisyal kapag naiipit sila, kundi para pigilan ang kapangyarihan kapag sinusubukan nitong baguhin ang mga patakaran para sa sarili nitong kaligtasan. Ang galaw na ito ay hindi tungkol sa soberanya o kalayaan ng bansa. Ito ay tungkol sa survival o pagliligtas ng sariling balat. At kapag ang politika ng pagliligtas sa sarili ay nagsimula ng pakialaman ang ating konstitusyon, ang ating demokrasya ay nasa ilalim na ng matinding panganib. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kamkaming nyo lahat.